Samantala, patuloy ang pagkordon ng militar sa mga barangay sa Zamboanga City na apektado po ng tensyon para po mapigilan yung pagkalat ng gulo doon po sa iba pang bahagi ng lungsod. At may ulat on the spot si Steve Gaituna. Steve? Pia, katatapos-tapos nga lang ng sinagawang press briefing dito naman sa Campo Aguinaldo kung saan binanggit sa atin ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala na itinaas na sa red alert ang buong Western Mindanao Command. Bunga pa rin yan, Pia, dahil sa kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Zamboanga City. Sa pinakahuling tala nila ay nasa 168 yung bilang ng mga hostages. Merong 5 na napalaya kaninang madaling araw sa tulong ng ilang mga local media. Meron pa rin daw on and off na palitan ng putok sa pagitan ng militar at ng puwersa ng MNLF. Sa kasalukuyan ay meron pa ring 4 na patay, 21 naman yung sugatan. Meron pa rin daw, Pia, na 180 na MNLF na miyembro nito na nahahati sa 5 grupo. Sa ngayon ay standing down. Ibig sabihin ay wala pang offensive na operations itong mga militar. Ang kasalukuyan daw nilang ginagawa sa ngayon, Pia, ay idinedefend o kanila pa rin pinapatuloy yung kordon doon sa area. Ayon nga kanina kay AFP spokesperson Brigadier General Domingo Tataan, patuloy yung kanilang naval blockade sa mga coastal barangays tulad ng Rio Hondo, Mariki, Santa Catalina, Santa Barbara at Talon-Talon. Pinangungunahan na ngayon ni 102nd Brigade Colonel Ignacio Obligacion yung tactical operations. Mula kahapon, Pia, isang babaeng bihag o batang babaeng bihag yung napawalan. At kanina nga na madaling araw, gaya ng nabanggit ko, ay pinalaya na itong si Mercedita Hasinun, 45 years old, Norshima 18 years old, Judith 15, Ira 7 years old at Binsal 9 years old. Hindi para makapagbigay ng eksaktong bilang pero hanggang sa ngayon ay nasa 168 pa rin daw yung hawak ng mga MNLF. Ibig sabihin, yung iba daw doon sa kanila, Pia, ay meron namang naiipit lamang sa kaguluhan at hindi makalabas doon sa kanilang mga bahay. Kaya meron pa rin daw mga itinuturing na stranded. Ayon pa kay General Tutan, bagamat may mga natatanggap silang report ng pagkasugat o pagkamatay sa panig ng MNLF, sa MNLF faction nitong si Normiswari, hindi nila maideklara hanggat hindi aktual na nakikita yung mga katuan. Samantala, bilang tugon sa sinabi ni Attorney Emmanuel Fontanilla, itong tagapagsalita ng MNLF faction ni Normiswari, di nila ang sinasabi nila na una-umanong nagpaputok ang militar. Ang sabi ng AFP na malinaw ang nangyari ay may nilabag na batas itong armadong grupo. Mahirap daw paniwalaan yung pahayag na kapayapaan ng pakay ng mga armadong grupo sa tangka nilang paglusob at pagtataas ng watawat sa Zamboanga City Hall. Ginawa lamang daw ng mga sundalo yung tungkulin nitong ipagtanggol ang nag-iisang gobyerno. Samantala, Pia, sinabi nga rin sa atin kanina sa press con ni Lieutenant Colonel Zagala na bagamat contained nila yung area ay hindi na pa rin maiwasan na baka meron pa rin makuhang mga hostages itong MNLF sa kanilang pag-usod sa iba pang barangay tulad ng Kasangyangan dahil residential area ito. Kaya naman meron pa rin threat na merong ibang mga residente roon na kanilang makuha sa kanilang pagdaan o pagmarcha. Pia. Steve, linawin ko lang, sinasabi ng AFP na wala raw failure of intelligence pero nakapasok yung itong paksyon yung Normiswari faction ng MNLF doon sa Zamboanga City through the coastal barangay. So paano nila nire-reconcile ito? Ang sinasabi kasi nila, Pia, kumbaga meron silang intelligence o may intel report sila 3 days ago o 4 days ago na actually na merong papasok na mga MNLF pero na-confirm lamang nila nitong nakaraang gabi o kumbaga nitong Sunday ng gabi nung makumpirma nila na merong mga armadong grupo na papasok at 1:45 nga daw pumasok yung mga yon. Ang sinasabi nila walang failure of intelligence dahil na prevent naman daw nila o na-contain naman daw nila sa 5 barangay yung pagpasok nitong mga MNLF. Sadyang mahirap lang din daw talaga hulaan kung ano yung magiging galaw nitong armadong grupo. Pero ang importante raw dito, Pia, ang sinasabi nila ay na-contain nila doon sa 5 barangay at hindi na kumalat sa iba pang barangay sa Zamboanga City, Pia. Pero Steve, nabanggit mo rin na sinasabi rin nila na kahit na-contain na, may certain barangays pa na baka may iba pang makuhang mga hostage. Tama ba? Tama ka dyan, Pia, kasi ang binanggit sa atin ni Colonel Zagala ay residential area kasi yung marami sa mga coastal barangays doon. Kaya kung yung ibang umuusod, kagaya nung ibang mga reports na natatanggap natin na umuusod o nagmamarsya yung ibang mga MNLF gamit yung kanilang mga human shields o yung kanilang mga bihag,
posible raw na madagdagan pa yung bilang ng mga hostages. Pero ang ginagawa naman daw ng militar sa ngayon ay kinocontain nila yung area para ma-prevent na ito ay mangyari, Pia. At Steve, para lang malinaw, no, kapag sinabi nilang kinocontain nila yung lugar, ibig sabihin doon sa buong perimeter ng mga apektadong barangay, may mga nakapwesto na mga sundalo? Tama ka dyan, Pia. Sa ngayon, nakakordon yung area. Standing down muna yung ginagawa ng militar. Ibig sabihin, wala pang offensive na attacks dito sa puwersa ng MNLF doon sa mismong lugar. Ang ginagawa lamang nila, pine-prevent nila na may makapasok pang MNLF doon o makalabas. Ibig sabihin, nakakordon daw yung area kaya walang makakalabas o makakapasok doon sa ginawang kordon ng militar, Pia. At yung sa sinasabi mo, Steve, na 168 na bilang ng mga hostage, tapos yung iba ay naiipit lang. Yung 168, kasama na doon yung mga naiipit lang at hindi makaalis sa kanilang matahanan o hindi makaalis doon sa barangay. Kahapon, Pia, ang binanggit sa atin, kabilang na doon sa binigyan nating figure, yung mga hostages na naiipit lamang o yung sinasabi nilang standard. Pero ngayong umaga, nung magsagawa ng press conference dito sa AFP, ang sinabi nila, itinuturing na rin daw itong mga bihag talaga ng mga armadong grupo. Pero meron pa rin mga nasa paligid nung 5 barangay na yun o yung mga residente na posibleng naiipit pa rin at hindi makalabas dun sa kanilang mga barangay. Gawa nga ng takot na posible silang makuha naman bilang hostage nitong mga MNLF, Pia. Okay, Steve, panghuli na lang, di ba sabi mo merong 5 na napalaya na. Kamusta sila ngayon? Nakauwi ba sila o nakabalik ba sila sa kanilang mga kaanak or sila ba ay sumasailalim sa debriefing? Tama ka dyan, Pia. Yung 5 na napalaya kanina sa tulong ng mga local media na di umano'y nakipagnegosasyon para sa kanilang paglaya karamihan kasi doon may mga bata at babae. Nasa kustodiya sila ng PNP at sumailalim na raw sila sa debriefing, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.